Hindi po matitigil ang daluyong at dagundong ng korupsyon kung patuloy po tayong bubudulin ng administrasyong kasalukuyan. Hindi po matitigil ang dagundong at daluyong ng korupsyon kung bubudulin tayo ng Blue Ribbon Committee at ng Independent Commission on Infrastructure. Yung ICIO, from the beginning, sinabi ko na po sa inyo, wala ho akong reliance dyan. Zero. Wala pong patutunguhan yan. Yung ICI was created and designed to bring the narrative to 2016 to 2022. Duterte administration. Pumutok ang flood control at maanumalyang mga budget 3 taon sa ilalim ni Bongbong Marcos. 23, 24, and 25. Tapos tingnan ninyo yung composition, uulitin ko ang nag-appoint Marcos administration. Ang mga in-appoint ay somehow may connection sa Noynoy Aquino administration. May tulay, gumawa ng flyover, gumawa ng skyway. Sinong tinalunan? Duterte administration. Ano po yan? Nakadesign sila na ibabalik ang sisi sa Duterte. Si Duterte pa ba? Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte pa ba ang presidente? Noong 2023, 2024 at 2025, siya pa rin ba ang presidente? Hugas kamay po, kaya nga po tama yung isang aktor at komedyante, si Anjo Iliana, di ba? Ang pinakamalinis daw na tao sa Pilipinas ay si BBM sapagkat madalas maghugas kamay. Kaya yan po ang nangyayari. So wala pong independence, walang credibility, and we cannot expect any fairness, any transparency, and any accountability dito sa ginagawang, kung ano man ang ginagawa ng ICI. Yung Blue Ribbon, hindi rin po dapat itigil yan. Dapat po yan, ituloy yung pagdinig. At hindi po basta ituloy, huwag ilalabas sa riles. Diba? Huwag biglang farm to market roads. Yes, meron din yan, isusunod dyan. Pero hindi pa tapos yung flood control funds anomaly. Hindi pa tapos yung mga contractors. Hindi pa tapos yung mga missing or ghost flood control projects.